Muli magandang hapon mga minamahal naming taga-subaybay. Sabik na kayo nga siguro marahil and how excited na ang ating mga taga-subaybay. Tayo po ay nagtatampok ng isang liham ng pag-ibig mula sa ating mga letter senders. Ano ho? Narito at nais naming bigyan daan. Hindi na tayo magpapalawig pa ng ating intro dahil kakapusin tayo ng oras. Narito at nais kong bigyan daan ang kasaysayan ng pag-ibig ng isa sa mga masugid nating taga-subaybay. Siya po ay walang iba kundi si Mercy ng San Juan City. Ganito niya nais na ikwento, ilarawan ang kanyang natatanging karanasan sa pag-ibig. Magandang hapon sa iyo, Kuya Larry. Ako po si Mercy ng San Juan City, 61 taong gulang. Ako po ay ilang taon na ring nakikinig sa iyo, Kuya. Hindi ko pinalalampas ang pagkakataon na mapakinggan kayo dahil paborito ko ang 774. Kaya sisimulan ko na ito sa unang kwento kung saan nakilala ko si Romero. Tandang-tanda ko noon, Kuya, na 22 anyos pa lamang ako noon. Kagagraduate ko pa lamang ng kolehiyo at nagsisimula pa lamang sa unang trabaho. Isa akong secretary sa isang law firm. Ilan sa mga abogadong nakausap ko ay mabait at ang iba ay medyo masungit. Pero habang tumatagal ako sa law firm, minahal ko naman kung anong ginagawa ko kasi nga may mas natututo ako sa batas. Tunay na kakaiba kapag mayroon talagang pinag-aaralan ng isang tao at maabilidad. Tandang-tanda ko, Kuya, ang araw na nakilala ko si Romero, 1997 on, Lunes ng umaga. Aksidenteng nabangga ako ng malakas ng kaopisina ko. Ang problema, may hawak ako noon ng mga tasa ng kape na halos tiningnan ko na lamang kung gaano kalakas ang bagsak sa lapag. Kahit ako'y nagulat at natulala sa naganap na pangyayari. Nakita ko kung papaano naging kulay kape ang damit na suot ni Romero na dating kulay puti. At hindi ko rin makakalimutan ang angil at taas ng kilay niya sa akin sa sobrang kainisan. Nabanggit ko na lamang na sorry, sir. Yan ang nausal ko sa kanya at tanggap ko rin na nagmarka ang malungkot na sitwasyong iyon sa isipan ni Romero. Naging conscious ako kung paano siya iiwasan, pero para bang ang tadhana na rin ang gumawa ng paraan para kaming dalawa ay muli mag-cruise ng landas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Kuya, ako ang natoka na maging secretary ni Atty. Romero sa loob ng isang buwan. Papaano ba naman kasi? Si Lilet ay nag-leave at nagtungo sa ibang bansa para dumalaw sa kanyang kaanak. Wala akong choice. Kasi ako ang medyo magaan ang load noong mga panahong iyon. Heto ang ending Tuesday, Thursday, and Friday. Nasa opisina ako ni Atty. Romero. Akala ko noong una ay baliwala na kay Romero ang una naming pagtatagpo. Ngunit hindi pala ganon. Dahil pakiramdam ko ay pinag-iinitan ako ni Romero. Nandoon na pinagagawa ako ng kung ano-ano na kahit hindi nasakop ng trabaho ko bilang sekretarya. Buwisit to the max ako kay Romero, Kuya. Abay, tama ba namang pati Yossi ay sa akin pa iutos? Tapos ako ng kolehiyo, Kuya. Pero tunay na walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Hinuli ko ang weakness ni Atty. Romero. May mahilig siya kasi sa kape. Kaya bago pa siya humingi sa akin ay mayroon na akong inihanda na mapait, mainit na kape. Sa kanya rin kumpas lalo na kung mayroong kliyente. Agad ko nang alam ang gusto niya. Isang mainit na kape para sa kanila
na sinasamahan ko rin ng isang masarap na tuna sandwich. Sa bawat araw ramdam ko ang unti-unting pagbabago ng tingin ni Romero sa akin. Nawala na rin siguro ang inis niya. Minsan ikinagulat ko ang isang mainit na kape na nasa lamesa ko, kuya. Iniisip ko na sa ibang tao yun, kaya di ko ginalaw. Kinabukasan, mayroon na namang isang tasa ng kape sa table ko. Pero mayroon na itong pangalan ko na nakasulat sa maliit na papel at idinikit sa tasa. Lumingin-lingin ako sa paniniwalang mayroong nakamasid sa akin. Malay ko ba kung makahuli ako ng tingin, di ibig sabihin nun ay mayroon siyang magandang interes sa akin, di ba po? Abay, di ko inaasahan na ang tingin pa ni Romero ang mahuhuli ko. Wow! Siya talaga! Inisip ko tuloy na di pwedeng siya ang may special something sa akin. Kasi di naman kami good friends from the very start. Simpleng boss-secretary relationship lamang po. Nothing more, nothing less. Pero matapos ang isang linggo, isang 12 white roses ang natanggap ko. Sabi sa note, "Please smile. From your secret admirer." Ang haba ng hair ko, Kuya Larry, at sa totoo lang ay kinilig ako ng husto nang matanggap ko ang mga bulaklak. Kuya Larry, matapos ang isang linggo pa, abay naging 6 na dilaw na rosas ang natanggap ko mula kay secret admirer. At ang sabi sa note, "Yellow means jealousy or jealousy because I cannot even talk to you from your secret admirer." Hindi ko makausap, halos lahat naman ay kinakausap ko. Talagang naging palaisipan sa akin, kuya. At nung 3 linggo na, at ang pinakahihintay ko, bumungad sa aking lamesa ang 3 red roses. Agad kong hinanap ang note pero wala doong nakalagay. Tiningnan ko rin ang ilalim ng mesa ko sa pag-asang baka nahulog lang. Pero wala rin, kuya. Ay talagang disappointed ako, Kuya Larry. Maya-maya pa ay lumapit sa akin si Romero at saka inabot ang isang note na may nakasulat na "I like you" from Romero. Kuya Larry, di ko alam ang gagawin ko. Pakiramdam ko ay ninervyos ako ng todo-todo. Matapos ako uminom ng kape bago ang tagpong iyon. All this time, siya pala ang taong nagpakilig at naglaan ng espesyal na pagtingin sa akin. May duda man sa kanyang motibo, hinayaan kong tangayin ang pagmamahal ni Romero. Tunay ngang kakabit ng hate and love. At hanggang ngayon ay pinili naming dalawa na maging ending ang forever na pagsasama. Yes, mayroong forever at desisyon ng dalawang tao ang pagsasakatuparan nito. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Mercy ng San Juan City. Okay po ba sa inyo ang kwentong aming inihatid sa inyo? Ayan, aking inilahad sa lahat ng ating mga taga-subaybay ang isa na namang makulay na kasaysayan ng pag-ibig at sana po ay naibigan ninyong lahat. Ano ho? Ang bawat isa ay maaaring may naiibang kwento ng nakaraan. Kwento ng pag-ibig. Sino man sa atin tiyak ko na may espesyal ding kwento ng nakaraan tungkol sa inyong pag-ibig at pagmamahalan. Halika po kayo at kayo ay malugod naming inaanyayahan. Ibahagi sa palatuntunang ito ang bawat pitak ng sarili ninyong kwento, natatanging kasaysayan na kailanman ay hindi na ninyo maiwawaglit sa inyong puso at damdamin. Dahil nakaukit na ito sa inyong puso at damdamin.
At sana po ay magsilbing inspirasyon sa ating mga listeners ang iba't ibang kwento na hatid ng palatuntunan ito. Ito po naman ang inyong kaibigan, ang inyong Kuya Larry. Maraming salamat po.